Pag-aaral ng mga salita po ng ating Diyos na buhay. At ito po ay part po ng ating pagsamba. At kailangan po yung mga aral po ng ating Panginoon sapagkat ito po ang siyang nagtuturo po sa atin para po tayo ay ma-convert. Ibig sabihin, pag sabing conversion, ibig sabihin ay madala tayo sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Mula sa mali na pamumuhay, patungo po sa tama na pamumuhay. Okay? Yan po ang tinatawag na conversion. So, dito po ang ating paksa ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag po sa verse 17, "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord." Sa Tagalog, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Okay? So, kung atin pong pag-aralan yung word po na separation, malawak po siya, marami po ang ibig sabihin. Subalit, ito po ang tinuturo sa atin ngayon ng Panginoon, ay dapat ay magkaroon tayo ng katanungan sa ating mga sarili. Ano po ba ang gusto ni Lord? Saan po ba tayo humiwalay? No? Sa mga bagay na iyon. Okay? So, alamin po natin ngayon, mga kapatid, no? Sapagkat ang paghiwalay o separation ay biblical po siya. Pero hindi po ito tinuturo o baka po ma-misinterpret po natin na ang word na separation, baka isipin natin na ay, utos pala ni Lord na hiwalayan ko ang asawa ko, hiwalayan ko yung mahal ko sa buhay, hiwalayan ko yung mga tao. Hindi po ganon. No? Ang ibig sabihin ng separation dito ngayon sa ating pag-aaral, sa mga bagay na mga ginagawa ng mga tao ngayon. Tama? Sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa buhay po ng mga tao po ngayon. Dahil alam po natin, ang mundo ngayon ay malala na po, no? Yung mundo ngayon. So, napakarami na po ngayon na mga tao na hindi po naglilingkod sa ating Panginoon sa totoo lang, mga kapatid, no? Pero pag tanungin mo, kung sila ay makadiyos, sabi na, abay, oo naman. Di ba? Marami pong taong ganun no? Ibig sabihin po, puro nguso lang, wala sa gawa. Tama? No? Parang gobyerno din natin, no? Puro, ano po yan, pangako. Pero ang pangako, lagi na pako. Okay? Pero tayo, bilang anak ng Diyos, ang gusto ni Lord, na yung mga kautusan ng Panginoon ay dapat po nating gawin, sapagkat after ng magawa natin ang utos ng Diyos, anong kasunod? Pangako po ng Panginoon. Yung mga promises ng ating Panginoon. Yung promise ni Lord, mahalaga. Ngayon, ang promise po ba ni Lord, ay Kanya po bang nagagawa sa atin? Nagagawa po ni Lord sa atin. Kasi si Lord ay hindi po siya sinungaling. Amen? Si Lord po ay banal. Banal po siya, holy po siya. Kaya ang pangako niya sa kanyang mga salita, ito po talaga ay nagkaroon po ng katuparan po, no? Sa buhay po natin. Okay? Now, there are three types of separation in the Bible. Merong tatlong klaseng paghiwalay sa Biblia. Okay? Now, number one ay tinatawag po na moral separation. Pag sabing moral, yung tinatawag po na asal, ugali, kilos ng mga tao. That is moral separation. So, moral separation, separation from sin and worldliness. No? Paghiwalay sa mga kasalanan at mga makamundong ginagawa po ngayon ng mga tao. Di po ba? Kaya maraming tao ngayon napapahamak kasi dahil po sa mga worldly things na kanila pong mga ginagawa po ngayon, mga kapatid. Di po ba? Kaya maraming maraming napapahamak, no? Maraming
nagkakaroon ng problema sa buhay, maraming struggle sa buhay, kasi po ay hindi ho sila nagkapasako po sa tunay at totoong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Yung moral separation ay paghiwalay mula sa kasalanan at sa mga makamundong ginagawa. Halimbawa po, mga kapatid, sabi po dito ng aklat po ng 1 Corinthians, basahin po natin, unang Korinto po, mga kapatid, no? Ano ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, no? Sabi po dito sa wikang banyaga, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, be not deceived, no? Evil communications corrupt good manners. Sa Tagalog, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Tingnan niyo po, sa ugali po ito, no? Moral separation ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya delikado pag nadaya tayo, mga kapatid. Alam naman natin na minsan, yung mga tao, kunwari lang yan minsan, nagbabait-baitan sa atin. Di ba? Marami po yan ngayon, mga nangyayari at nagaganap po. No? Even tayo po nakakaranas po niyan, mga kapatid. No? Sino mo ba nakakaranas sa atin na may nasumpungan tayo na ating kaibigan o mahal sa buhay o sino man na nagbait-baitan lang? Ako nakakaranas na po ako niyan. Okay? Na kung saan po, hanggat meron siyang makukuha sa iyo, nagbabait-baitan po yan. Tama ba? Pero kung wala na, iiwanan ka na sa ere. Di ba ba? Pero ang Diyos, hindi po siya umiiwan sa atin. Kaya sabi nga niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. So malinaw po, mga kapatid, na ang sabi dito ay huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya meron talaga separation. Hindi po pwede na makikisama ka. Kaya nga sabi ni Lord ay be not deceived. No? Huwag kayong madaya. No? Warning po yan ni Lord sa atin, mga kapatid. Huwag tayong madaya. Kanino? Sa mga tao na kung saan mga masasamang kasama na sumisira ng ating magagandang mga ugali. Halimbawa po, no? Madalas ko po yan sinasabi, halimbawa, pagka ang kasama mo lagi sa buhay ay drug addict, bukas makalawa ba maging drug addict ka na rin? Totoo yun, kasi lagi mo siya kasama tama? May influensyahan ka talaga, kasi lagi mo siya kasama. Okay? At huwag natin sabihin na kaya naman ako nakasama sa kanya kasi gusto ko siyang mabago. Hindi po, mga kapatid. Tandaan po natin, ang nagbabago ng buhay natin, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Amen? Ang Diyos po ang siyang nagbabago ng buhay natin. Hindi natin kaya baguhin ang sarili natin kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Tama po? Kung hindi dahil sa pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po, mga minamahal, hanggat maari, yung mga tao na gumagawa ng kasalanan, huwag nating pakisamahan. Amen po? Okay? Hindi ho tinuturo ni Lord na huwag mo na siyang pansinin. Hindi ho ganon. No? Huwag mo na siyang kausapin. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ni Lord, yung kanilang mga ginagawa. Amen po? Malinaw po ba, mga kapatid? Malinaw po yun yung kanilang mga ginagawa. Okay? So, ano pa po sabi dito sa verse 34? No? Paalaala pa rin ni Lord sa atin. Sabi ni Lord, awake to righteousness. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Mga kapatid, siguro tayo naman lahat gising ngayon. Di ba? Gising po ba tayo ngayon? Yes. No? Baka iba tulog kaya hindi nag-amen. Gising po ba tayo ngayon? Amen. Amen. Gising po tayo. Kasi sabi ni Lord, awake, no? Gumising to righteousness. Gumising kayo ng ayon
sa katwiran. Of course, katwiran po ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya ang ating pinapangaral ngayon, katwiran po ng ating Panginoon. At ang sabi mo dito, at huwag magkasala. Tingnan niyo po, ayaw po ni Lord na tayo po ay magkasala sa kanyang harapan, mga minamahal. Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. So, sabi ni Lord, may mga iba, no, na wala talagang pagkakilala sa ating Panginoon. Lagi lang po nila yung binabanggit na sila ay makadiyos. Lagi po nila yung binabanggit na kami naman ay may takot sa Diyos. Lagi nilang binabanggit na kami naman, sumasamba naman kami sa Diyos. Pero pag tingnan mo ang buhay, wala. Tama? Marami po ngayon yan, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito ng ating Panginoon, mga minamahal, ay sa ating binasa sa verse 34, sinasabi ko ito, sabi ni Lord, upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Tingnan na po ba? Malinaw po, no? Na kung saan po ay sinasabi daw ito ni Lord para tayo ay kilusin sa kahihiyan, mga minamahal. So nakakahiya kay Lord kapag tayo po ay gumagawa po ng kasalanan. Amen po? Nakakahiya po talaga sa ating Panginoon kasi tinuturo ni Lord na tayong lahat ay huwag po magkasala. Huwag pong huwag pong masira yung ating patutuo, no, sa ating buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, di po ba, minsan kahit tayo po ay binabato ng anumang salita o tayo po o ano-ano mga ginagawa ng mga tao sa buhay po natin, ang ginagawa po natin ay nandoon po yung pasensya at nandoon po yung ating pananalangin po sa Lord. Tama po? Kaya hindi natin pwedeng daigin ng masama ang masama, kundi dapat daigin natin ng mabuti ang masama. Basahin po natin ang aklat po ng Romans, mga kapatid. Romans chapter 12, no? Verse 21. Ano po sabi dito? Romans chapter 12, verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya ang isang Kristiyano, anak ng Diyos, napakahirap po talaga, no, ng buhay po natin. Subalit, napakasarap mamuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon, no? Kahit po sa pagtulog natin, payapa tayo. Sa lahat po na ginagawa natin, payapa tayo. Sa lahat natin na kilos, ay nandun kapayapaan ng Diyos. Kasi po, ay ginagawa natin yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ibig sabihin, kung may mga tao na gumagawa sa atin ng masama, ibig sabihin po ay daigin po natin siya ng mabuti. Okay? Hindi yung pagmurahin ka ng isang tao, mumurahin mo rin. No, hindi po maganda po 'yon, no? Gumaganti ka. So pag murahin tayo, sabihin na natin, bakit mo naman ako minumura? Hindi naman tayo nag-aaway. Di ba? Bakit naman gano'n ang sinasabi mo? Hindi naman tayo nag-aaway, nagpapaliwanagan na. Kasi ibang away, ibang papaliwanagan, tama? Dapat i-define po natin po 'yan, no? Kaya mahalaga po mga kapatid, yung tinatawag po na moral separation sa ating pong paglilingkod po, no, sa ating Panginoon. Next, 1 John chapter 2, basahin po natin. 1 John chapter 2, verse 15, mga kapatid, no? Up to verse 17. 1 John chapter 2, verse 15, up to verse 17. Sabi po dito ng ating Panginoon sa pamagitan po ni John. Sabi po dito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world,
The love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tingnan niyo po, napakaganda na sinasabi po ng ating Panginoon, no? Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, no? Ibig sabihin yung mga bagay na hindi kaya sa Diyos, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ito po yung Diyos Ama na tinutukoy po ni John, mga kapatid. Tingnan nyo, no? Kaya po ay napakahalaga na huwag natin ibigin ang mga ginagawa ng mundo ngayon, mga kapatid, sapagkat ayaw po yan ng ating Diyos. Sa verse 16, sabi, sapagkat ang lahat na nangasa sa libutan ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, no? Ay dito po sa mundo nating ginagalawan, pagka po gawain ng Diyos, pagka po pangangaral ng salita ng Diyos, ano ang nararanasan natin sa labas pagka nangaral tayo? Marami po bang pumupunta o ilan lang? Iilan lang. Pero tingnan niyo po, pag nagpainom ka ng Red Horse, sa buong barangay, sa buong kabanatuan, oh, libre! Ginebra, San Miguel, libre! Ito ang Red Horse. Libre ang Black Horse. Libre ang White Horse. Kung ano-ano bang kulay ng horse na yan. Diba? So, ano po ang gagawin? Ano po ang mangyayari? Marami kayong pupunta? Palagay ko, dudumugin ka. Diba? Ganun po ang mundo ngayon. No? Baliktad. Ang tao, naglilingkod sa Diyos, gumagawa ng mabuti, anong sabi ng mga tao ngayon? Ay, siguro ganun yan. Nasisiraan siguro ng bait yan. Kasi tingnan mo, Bible yung dala. Baka lagpas na sa langit yan. Diba? Ganun ang mga tao no? Pero pagka masamang ginagawa mo, nalalasing ka, nalaglag ka doon sa hukay, aba, tuwang-tuwa ang mga tao, nalaglag siya dahil nalasing. Tuwang-tuwa pa po yan, mga kapatid. Baliktad po. No? Sa paglilingkod ko sa Lord, hindi ganon ang tinuturo ko ng Panginoon, mga minamahal. Okay? Kaya po, ang ating paglilingkod na ito, di bali na magalit ang tao sa atin, huwag lang po magalit si Lord. Tama? Kasi tayong mga tao, bilang anak ng Diyos, bilang nilikha ng Panginoon, kahit ito anong gawin natin, umiiwas man tayo sa Lord, ayaw man natin maglingkod man tayo sa Lord, wala po tayong ibang pupuntahan, kundi ang Diyos pa rin. Totoo po ba yan? Ang Diyos pa rin Kahit anong gawin ng tao dyan. No? Kahit maglupasay pa sa dyan. Kahit mayaman pa siya. Kahit sa kanya pa yung buong Pilipinas. Sa kanya pang buong mundo. Wala pa rin po yun. Ang pupuntahan pa rin niya ang Diyos. Kaya tingnan niyo po. Ang tao, pagka malakas, hindi po yan pinapansin si Lord. Tama po? Lalo na pagka madato. Diba? Oo. Hindi niya papansinin yan. Pag malakas siya. Pero pagka siya ay nasa banig ng karamdaman, ano ang ginagawa ng mga tao? Di ba lahat na Diyos tinatawag? Tama? Lord, sana ako ay inyong pagalingin. Di ba? Ganon ang mga daing karamihan. Totoo po yan. Realidad po yan na nangyari sa mga tao po ngayon. Di ba? Pag malakas ang katawan at maganda ang katayuan, wala yan, di tumatawag sa Lord yan. Hindi po yan ang kapasalamat sa Lord. Bali, wala sa kanya yan.
Kasi ang kanyang kaisipan nandun na sa mga bagay na material, sa kanyang katayuan na akala niya hindi na mawala sa kanya. Okay? Kapatid, tayo po ay mga stewards lang ng Panginoon. Mga katiwala lang po tayo ng Diyos. Anytime, anywhere, anyhow. Hindi ho anyhow, ha? Anyhow, kayang kunin po ng Panginoon. Tama? Isang pitik lang po tayo, kaya po kunin ni Lord. Ang ating buhay, ang ating mga ari-arian, ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kasi kung kunin niyo ang buhay natin, mapakinabangan mo pa bang kayamanan mo? Hindi na. Naiwanan mo yun, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, hubad tayo lumabas sa tiyan ng ating ina at hubad din tayo babalik sa alabog. Totoo po ba yan? Hindi. Totoo po, wala tayong madadala, mga minamahal. Tingnan niyo po. Kaya po, napakahalaga na makita ho natin yung prinsipyo ng ating Panginoon na ang sabi po niya ay huwag natin ibigin ang sanlibutan sapagkat sabi ni Lord, kung atin daw ibigin ang sanlibutan, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Ano po nasa sanlibutan? Yung tinatawag po na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Matindi po pag pride na ang umiiral sa tao. Di ba ba? Nagpakataas na po yun, no? Kaya po, maraming tao ngayon, kunti lang inangat ni Lord, akala niya, napakataas na niya, no? Hindi ko ganun, kapatid. Meron din sinasabi nila na kunting angat lang, sabi niya, nakasakay lang sa likod ng kalabaw, akala mo kung sino. Di ba? Marami po ngayon yan, mga kapatid. Hindi po. Tayo man po iangat ng Diyos o hindi, dapat tayo po ay merong tinatawag po na pagpapakumbaba sa Lord. Tama? Kasi tingnan niyo po, mga kapatid, ang nagpakababa, anong gagawin ni Lord? Itataas po yan ni Lord. Ang nagpakataas, anong gagawin ni Lord? Ibabagsak po yan ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na magpakataas po tayo. Tingnan niyo po yung Tower of Babel, no? Na tinayo po during the time ng mga tao na ang gusto nila ay lalagpas pa, no, doon sa langit na ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanila, mga kapatid? Nakita ni Lord. Kaya pinigilan po sila ng Panginoon. Kaya po ang kanilang ginawa hindi natapos. Bakit? Ano pong ginawa ni Lord? Binigyan sila ni Lord ng iba't ibang lingwahe hanggat hindi sila nagkakaintindihan. Tingnan niyo po. During that time pala, may mga iba't ibang lingwahe na, mga kapatid. At si Lord ang nagbigay ng iba't ibang lingwahe. Kaya po, yung Tower of Babel, hindi po yan natuloy na ang gusto nila ay napakataas para sila daw kilalanin during the time. Hindi po. Dapat sa buhay natin ang kilalanin natin yung Diyos. Tama po? Hindi yung mga material na bagay sa mundo po ito. Although kailangan natin mga material na bagay kasi po nabubuhay pa tayo sa laman, sa flesh na ito, kailangan natin kumain, kailangan natin gumastos lahat, kailangan natin gawin para maging maayos pong buhay natin. Pero hindi po yan, hindi po natatapos doon yon, kundi dapat unahin natin yung mga bagay na espiritual sapagkat ang tao po ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya kailangan din natin yung ating buhay espiritual, no? Kaya ang buhay espiritual, ito po yun yung nagsasalita, narinig nyo, ito po yun yung buhay tayo na gumagalaw, yun po yung espiritu. Tingnan nyo po, pagkahiwalay na ang espiritu sa katawan, gumagalaw pa ba katawan yan? Hindi na. Kasi may tinatawag na separation, no? Separation. Nag-separate na ang espiritu at katawan. Okay? So, ganun din po sa ating paglilingkod sa Lord na dapat po humiwalay tayo sa mga gawang makasalibutan sapagkat ayaw po ng ating Panginoon. Sino ba ang dapat nating sundin? Yung sinasabi ba ng tao o ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita? Di ba ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita? Tama po? Kaya sabi po ni Pedro
sa Acts chapter 5 verse 29, sabi po roon, we ought to obey God rather than men. Sabi po doon sa Tagalog, mas mainam, mas maigi na kami ay sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Tingnan niyo po. Mas mainam talaga sumunod sa Diyos. Kasi pag sumunod tayo sa Lord, hindi tayo nabibigo. Amen? Hindi tayo nabibigo kasi totoo po siya eh. Banal po siya eh. Siya po ang Diyos na dapat nating sandalan sa buhay po natin. Okay? So, nakakalungkot, maraming tao ngayon na binabaliwala po yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya sa verse 17, ang sabi, at ang sanlibutan ay lumilipas. Kaya dito sa mundo, mga kapatid, walang eternal dito. Sa mundo po, ay temporary lahat dito. Tama? Temporary po lahat. Buhay natin, temporary. Yung mga lupa na, temporary po yan lahat, mga kapatid. Kaya sabi ko dito, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niya o datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Saan po siya nananahan? Sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, napakahalaga po na ang ating praktikal na buhay ay maging alerto at dapat magbantay po tayo, sabi ni Lord, at huwag po tayo magpadaya sa mga bagay na iyon. Kaya sigurado, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ang mga bagay na yan, na inyong pagsunod, ay talagang maliwanag po na magiging maayos po ang iyong buhay sa iyong paglilingkod sa Panginoon. The Christian is not told avoid the sinner, but the sinner's work. No? Hindi yung sinasabi ni Lord na iwasan mo yung tao, kundi yung kasalanan na ginagawa ng tao. Tama po? Siyempre, kausapin mo pa rin ang tao, kung sino mang tao ang kaharap mo, kausapin natin. Pero, tandaan po natin, huwag nating gayahin ang kanyang maling ginagawa. Tama po? Kasi maraming tao ngayon, siya nga ginawa nga niya ganun, di gawin ko rin. Depende po yan. Kung tama ang ginagawa niya, pwede mong gawin. Tama? Pero kung mali ang ginagawa, pwede ba natin gawin yan? Hindi. Kasi mali. Kaya nga po sa ating paglilingkod sa Lord, ang mabuti ay pulutin. Tama? Ang masama ay anong gawin? Iwaksi. Ang masama. Okay? Kaya po, tayo, wala po tayong limit o wala po tayong binabawal na kahit sinong kausap po natin. Ngunit, ang paalaala po ng Diyos, huwag natin gayahin kung ano man ang kanilang masasamang ginagawa. Tama? Huwag po natin gayahin, mga kapatid. Kaya, number 1, moral separation o paghiwalay sa mga maling asal, mga maling ugali, at mga maling kilos ng mga tao, mga maling ginagawa ng mga tao dito po sa mundo po, mga kapatid. Now, number 2 na po tayo, tinatawag po na doctrinal separation. No? Kasi hindi lahat po na sinasabi ng tao, doktrina ng Diyos. Okay? Hindi po lahat na sinasabi ng tao, tama. Tama po? O di ba may tama tayo ngayon? Di ba? Ibig sabihin may tama yung ating pag-aaral na mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi dito, separation from those whose teaching and practice is contrary in the Scriptures. Dapat tayo humiwalay sa sino mang nagtuturo at gumagawa na laban sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Dapat ang basihan natin ng ating paglilingkod sa Lord ay scriptures o banal na kasulatan o mga salita po ng Diyos. Kaya nga po, paalala lagi sa atin ng Panginoon sa pagitan po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16.
up to verse 17, ano sabi po ni Pablo doon? All Scripture is given by inspiration of God. Tingnan niyo po. All Scripture is given by inspiration of God. Sa madaling salita, the Scripture was given by God. Binigay po ng Diyos sa atin ang banal na kasulatan. Okay? Ano pa po sabi doon? And it is profitable. No? Kaaya-aya. Katanggap-tanggap. And it is profitable. Saan? For doctrine. For correction. For instruction in righteousness. Tingnan niyo po. Ganun pala nagagawa ng mga salita po ng Diyos. Verse 17, that the man of God, no, naka-address po sa man of God. Tayo po yung man of God, tayong tao ng Diyos. Tao ba tayo ng Diyos? Amen. Hindi po tayo tao ng tao, kundi tao tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mga anak tayo ng Diyos, mga mananampalataya, mga servants, mga tagasunod ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po yun. Kaya po, ang sabi niya sa verse 17, that the man of God may be perfect, surely, fairness, unto all good works. So good works ang tinuturo ni Lord sa atin. Amen? Good works ang tinuturo, ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi bad words. Good words po, mga kapatid. Kaya malinaw po yun, mga minamahal. Kaya tayo po ay winawarningan po ng ating Panginoon, katulad po dito sa aklat po ng Romans, no? Romans chapter 16, mga kapatid. Verse 17. Anong sabi po dito? Romans chapter 16, verse 17. Sabi po dito, now I beseech you, brethren, naka-address po sa brethren, sa mga kapatid. Okay? Mark them which cause divisions and offense contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Ngayon, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid. Sabi po ni Pablo, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Meron ba tayong dapat layuan? Meron. Sino po ang ating dapat layuan? Ito po, mga minamahal, yung sinasabi po ng mga tao na pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at saka yung mga tao na katitisuran at sa mga tao na laban sa mga aral ng ating Panginoon. Malinaw po yun, mga kapatid. No? Kaya ang sabi ko dito ay at kayo'y magsilayo sa kanila. Si Lord po nagsabi ko dito, hindi ako, mga minamahal. Layuan natin yung mga taong yun. Ano-ano ang mga ginagawa nila, mga kapatid? Verse 18. Sabi po dito, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. So marami palang mga tao na hindi talaga naglilingkod sa ating Paiso Kristo. Ibig sabihin po, marami ngayon nagkukunwari lang na sila po ay makadiyos, na sila po ay naglilingkod sa Panginoon. At kaya sabi ko dito, but their own belly, doon pala sila naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. And by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Tingnan niyo po, sapagkat ang mga gayon ay hindi magsipaglingkod sa Kristong Panginoon. Saan sila naglilingkod? Kundi sa kanilang sariling tiyan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya po, mabuti na lang ang tiyan ko maliit. Di ba? So marami ngayong mga ngaral
marami ngayong mga di umanong nangangaral na salita ng Diyos. Tandaan po natin, meron pala talaga naglilingkod hindi sa ating Jesucristo, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya, maraming mga pastor ngayon, maraming mga lingkod ng Diyos ngayon, maraming nangangaral ngayon na ang pinapangaral, puro tithes, puro kaloob, puro pera. Dahil sa kanilang paglilingkod, hindi kay Kristo po yun mga kapatid. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi pera-pera. Amen? Hindi po tayo pera-pera dito, mga minamahal. Dahil kung pera lang pag-usapan, mayaman ang ating Diyos. Amen? Mayaman po siya. Siya ang nag-provide ng lahat ng mga bagay, mga minamahal. Kaya sabi doon sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 19, sabi doon ni Pablo, "But my God shall supply all your needs." Diba? Hindi niya sinasabi na, "But my God shall supply your needs," kundi all your needs. Siya po ang mag-supply. Siya po magkaloob ng ating pangailangan. At ang kanyang ipagkaloob sa atin, ang kanyang sinusupply sa atin, mga kapatid, ang ating mga pangailangan. Hindi po yung ating luho. Amen? Hindi niya sinabi, pati luho kasama, hindi. Yung needs natin, pangailangan natin lahat. Tayong lahat ay nangailangan ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Sino ang tao na hindi nangailangan ng pera? Di ba? Wala naman. Pero tandaan po natin, mag-ingat tayo dahil hindi lahat ng mga mangangaral ay totoong nangangaral, totoong naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan niyo po, no? Meron pa nga po mga grupo ngayon na bago ka pumasok sa kanila, tatanungin ka pa, meron ka bang bank book? O, di ba? Titingnan nila yung bank book mo kung okay. Tingnan niyo po, hindi po yan paglilingkod, di yan totoo at tunay na paglilingkod sa Diyos. Saan sila naglilingkod? Sa kanilang sariling tiyan. Gusto nila mapalaki lang yung kanilang tiyan. Gusto lang nila ay sila yumaman. Ang gusto lang nila ay sila ay magkaroon ng maraming pera sa pamamagitan po ng mga tao ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. Baka kasi ang ating mga dinadaluhan, ang ating pinupuntahan, ganun po ang motibo, ganun po ang kanilang mga ginagawa para tayo po ay gamitin lamang sa kanilang sariling kapakanan. Tama? So mag-ingat po tayo, kaya tayo pinagpag-ingat po, no, ng ating Panginoon. Dinadaya nila sino? Sino ang dinadaya na? Yung mga walang malay. Dinadaya nila ang puso ng mga walang malay. Ibig sabihin, mga walang alam sa mga aral po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, number 2, doctrinal separation. No? Dapat tayo humiwalay sa mga tao po na maling katuruan, na maling ginagawa, at ito po ay laban sa mga salita po ng ating Panginoon. No, meron nga ako na panood sa YouTube, pastor nangangaral, no, tinakot po yung mga miyembro niya. Kung hindi kayo magbigay ng tithes ninyo o sa gawain ng Panginoon, baka papatayin na kayo ng Diyos. Tingnan nyo. Diba? Very danger po yun, mga kapatid. Diba ba? Para siyang Diyos. Diba? Okay? Dahil po sa tithes, dahil sa pera. Di ba ba tinatakot ang mga miyembro, tinatakot ang mga kapatid? Tandaan po natin, mga minamahal, sa paglilingkod po sa Lord, ang gusto po lamang natin na mapagpala po ang lahat ng mga kapatid. Amen po? Pero hindi sa ganong paraan, mga minamahal. Okay? Kaya nga tayo dito, hanggat maaari ang pastor na migay. Tama? Kasi po, hindi pera-pera yung ating ginagawa dito. Kaya sa next Sunday, huwag kayong mawala. No? Kasi may blessing po si Lord, mga kapatid. Di ba? So, mahalaga po yun, mga minamahal. Kaya dito, ay malinaw po na dapat humiwalay tayo sa mga maling katuruan, sa mga maling doktrina. Hindi ko sinasabi
na humiwalay na tayo sa tao, kundi yung mga doktrina niya, yung mga sinasabi niya, dapat hiwalayan po natin yon, mga kapatid. Kaya po mahalaga, mga minamahal, na makita ho natin na sa banal na kasulatan, there are three kinds of doctrine. Number one, doctrine of God. Number two, doctrine of man. Number three, doctrine of the devil. Siyempre, dito tayo sa doctrine of God. Tama? Okay? Kasi po may doktrina pala ang tao, sarili niya. May doktrina din sila. No? May doktrina din yung diablo. Di po ba? Basahin natin. Ano po ba ang doktrina ng diablo, mga kapatid? Sa aklat po ng mga minamahal, sa aklat po ng 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ano sabi ang doktrina ng diablo? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Tingnan niyo po. Hindi nga ito devils, marami. No? Maraming demonyo o diablo. Sabi dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Ang nagsasabi dito, Espiritu ng Diyos, na nasa mga huling panahon, ang iba ay magsisatalikod sa pananampalataya. Kaya dito, marami na ng talikod sa pananampalataya. Nung nag-start po yung church dito, napakarami po dito, halos puno. Di po ba? Na kung saan po, kunting kibot lang, tisod na. Hindi ko ganun ang paglilingkod sa Lord. Ang tunay na paglilingkod sa Lord, tumitingin ka sa ating Panginoon, hindi sa kung anumang mga bagay. Kasi pag tumingin ka sa tao, matisod ka talaga. Tama? Pero kung tumingin ka sa Lord na diretso, hindi ka matisod, mga kapatid. Tingnan niyo po, ang baso pag puno ng tubig, pagkadala-dala mo, concentrate ka. Tama? Concentrate ka. Pero pagka ang tubig, hindi puno, kalahati lang, gaganong-ganong ka. Mabilis ka. Ang paglilingkod sa Diyos, dapat diretso, concentrate sa Lord. Tama po? Hindi yung nakatingin ka sa kung saan-saan. Kasi kung yun ang titingnan mo ang tao, hindi ka sa Lord naglilingkod, tama? Ang pinaglingkuran mo, yung tao na nakita mo, hindi ho ganun. Mga minamahal. Okay? Pag kami nakita ka sa kapatid, anong gagawin mo? Kausapin, tama? Pag may mali. Nasa tamang pag-uusap. Kaya po dito, may doktrina ang diablo. Kaya wag nating tangkilikin po ito. Wag po nating gawin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ano ang kanyang doktrina? Verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience served with a hot iron. Sa pagitan ng pagpapaimbabaw. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Tingnan niyo po. Oh. Kaya ang salita pala ng diablo, kasinungalingan po yun. Mga minamahal. Puro baliktad, puro laban yan sa Lord. Ang kanyang salita. Tama? Laban lagi yan sa Lord. Ang kanyang salita. Baliktad po yan, mga minamahal. Kaya tingnan po, nung tinempt ang ating Hesus Kristo, mga kapatid, sa bundok na mga olibo, di ba? Tinempt si Lord. Ano sabi ng diablo sa kanya? Okay? Tumalon ka. Sabi gano'n. No? Tinuruan pa niya si Lord na tumalon sa bangin. Di po ba? Sabi ni Lord, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Sabi ni Lord sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. So, temptation po matindi, no? Sa buhay po natin. At ito po, ang sinasabi po ni Lord, na aral po ng diablo. Ano pa po? Verse 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.
na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Yan po ang turo ng dyablo. Ano po ba ngayon ang grupo na pinagbabawalan ng asawa? Meron ba? Meron. Alam po natin yun. Kung anong simbahan ang pinagbabawalan na mag-asawa. Ang leader ng simbahan. Tama? So ito po yun mga kapatid. Ano pa po? Na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. No? Ano pong lamangkati? Yung mga meats, mga pagkain, mga kapatid. No? Na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagkapasalamat ng mga nagsisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, di ba may mga grupo na ay bawal kainin ang may kaliskis. Ayaw ng Diyos. Bawal kainin yung may dalawang biyak na paa. Ayaw ng Diyos. Sa lumang tipan lang po yun. Pagdating ng bagong tipan, sabi po dito, malinaw po na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Siyempre, kung ang isang bagay, ang isang pagkain na hindi mo naman alam na pwede palang kainin yon, siyempre, exempted ka doon dahil hindi mo naman alam. Tama? Depende po yun sa inihain po sa atin, mga kapatid. Kaya dito po, ay doctrinal separation, mga minamahal, ay mahalaga na tayo dapat ay humiwalay mula sa mga sinumang nagtuturo at gumagawa na kontra sa mga salita po ng Diyos. Meron po ba kontra ang salita ng Diyos? Meron kumukontra ba sa salita ng Diyos? Meron, marami. Marami ang kumukontra sa mga salita po ng ating Panginoon. So malinaw po. So ano naman ang doktrina ng tao? Basahin po natin, aklat po ng Matthew, chapter 15. No? Verse 9. Para alam po natin na meron pala tatlong klaseng doktrina sa banal na kasulatan. Kaya sabi ko dito, sa verse 9, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. No? And ano pa po sabi dito mga kapatid? No? Sa verse 8, umpisahan po natin, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their heart is far from me. Ang bayang ito, sabi po ng ating Panginoon, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ano po ibig sabihin na ginagalang si Lord sa kanilang labi? Ito po yung mga tao na lagi po binabanggit ang Diyos na hindi naman ginagawa ang kalatian ng Panginoon. Tama? Ito po yung mga tao na pagkayayain mo sa simbahan, ay okay lang naman yon. Sa Lord naman ako na walang ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Puro po bibig, puro nguso, no? Puro nguso yung sinasabi, pero hindi ho ginagawa ang mga kautusan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan niyo po, marami palang mga tao na malayo ang kanilang puso sa Diyos. Kaya dapat tayo, ang puso natin, malapit sa Diyos. Amen? Dapat ang puso natin nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 9, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang utos ng mga tao. Di ba may utos pala yung mga tao? Pagka sinunod mong utos ng tao, wala pala kabuluhan ang iyong pagsamba sa Diyos. Okay? Ano po ang utos ng mga tao? Puro ka lang didiktahan na magbigay. Puro ka diktahan na ito ang gagawin mo. Meron tayong ngayon? Meron tayong lilikomin ngayon. Ganito, ganyan.
magbigay tayo. Hindi ho ganon, mga kapatid. Utos po ng tao yan. Hindi masamang magbigay. Ang dapat, ang ating pagbibigay ay base doon sa sinasabi po ng ating Panginoon. At ang pagbigay po ay galing sa puso. Tama? At ang pagbibigay dapat hindi po sa pilitan. Amen po? Kusa. Kusa po ang pagbibigay sa Lord. Kaya dito, wala kayong narinig kahit kailanman, meron tayong project ngayon, mag-contribute tayo. Wala. Kasi napakasarap pagka meron tayong kusa. Amen? So, yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya po dito, ay malinaw po na humiwalay tayo, mga kapatid, sa mga maling doktrina, sa doktrina po ng tao, at doktrina po ng mga dyablo. Kaya dapat ang ating lamang tangkilikin, ito po ang doktrina ng ating Panginoon, nang sabi po sa Titus chapter 2 verse 10, meron pong doktrina ang ating Panginoon. Basahin po natin, Titus chapter 2 verse 10, sabi po dito, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Sabi ni Pablo, kay Tito, huwag magdaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang doktrina o aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya ito po merong doktrina, merong aral ang ating Panginoon na dapat po nating tangkilikin, na dapat po nating sundin sa harapan ng ating Panginoon. Anong doktrina ng Diyos? Verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tingnan niyo po, kaya tayo po ay naligtas because of the grace of God. Biyaya po ng Diyos, mga kapatid. Si Lord po ang siya nagligtas sa atin. Ano pa ang katuruan ng Panginoon? Sa verse 12, teaching us that denying ungodliness, tingnan niyo po, and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po, na nagtuturo sa atin. Di po ba? Kaya ang doktrina ng Diyos nagtuturo sa atin. Anong tinuturo sa atin, mga kapatid? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Ang turo pala ng Diyos, tanggihan natin ang kasamaan o ang kalikuan. Ano pa po? At sa mga kahalayan ng sanlibutan. Tinuturo ni Lord na tanggihan natin, huwag natin gawin ang mga kahalayan ng sanlibutan ito. At ang sabi po ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at pagtuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Ito po ngayon ang ating pamumuhay dapat. Na ating dapat tanggihan ang mga hindi mga makadiyos na mga bagay sa mundo ito, mga kapatid. Kaya napakahalaga po yung doktrina po ng ating Panginoon, mga minamahal. Now, number 3. Number 1, moral separation. Number 2, doctrinal separation. And number 3, yung tinatawag po na practical separation. Ibig sabihin ng practical, yung ating pong pamumuhay dito po sa mundo. Yung ating mga ginagawa, yung mga katuruan ng mga tao, dapat, sabi ni Lord, ay humiwalay po tayo. Separation from brethren who are committed to disobedient from God. Humiwalay dapat tayo sa mga kapatid na kung saan po, mga minamahal, ay hindi sumusunod mula sa ating Panginoon. Kaya kahit man kapatid natin siya sa pananampalataya, kung iba na po ang kanyang pamumuhay, huwag nating gayahin. Tama? Huwag nating tularan, mga minamahal. Okay?
So, ano po ang sinasabi po ng Panginoon? Dito po sa ating binasa kanina, basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng 2 Corinthians, chapter 6, mga minamahal. No? Sabi po dito, verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye separate. Ito po yung paksa natin ngayon, mga minamahal, yung ating topic. Saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Sabi dito, kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Sinong kanila? Sinong alisan natin?